DND Secretary Teodoro Gibo Teodoro ay pinarusahan ng China. Ano ang naging parusa, mga tol? Pag-usapan natin itong balitang to. Samahan ninyo ako. Mula rito sa News 5 and everywhere, pag-usapan natin, mga tol, panoorin natin itong balitang to. Kasi sabi, pinatawan ng sanction o parusa ng China si Defense Secretary Gibo Teodoro. Kasama na rin, mga tol, ang kanyang pamilya. So anong klaseng parusa ang pinataw sa kanya? Ano tong sanction na to? Eto, samahan ninyo ako, bigyan natin ng opinion, reaksyon at komentaryo itong balitang ito, mga tol. Pwede kayo magbigay ng sarili ninyong komentaryo at reaction sa comment section sa ibaba. Alright, panoorin natin. Pinatawan ng sanksyon o parusa ng China si Defense Secretary Gibo Teodoro at kanyang pamilya, pero pinagkibit balikat lang yan ang kalihim. Live mula sa Sila, kayang-kaya nila magpataw ng sanction sa kahit na sino mang opisyal, no, dito sa atin. Pero hindi ko alam kung kaya nating gawin yan laban naman sa ibang opisyal ng China. Hindi ko alam kung kaya nating gawin o kaya nating gawin pero hindi nating kayang gawin. Magkaibang ibig sabihin nun, mga tol. Tuloy natin. TV5 Media Center nangungun sa balita si Camille Samonte. Camille, una sa lahat, anong sanctions ang pinataw ng China at anong dahilan nito? Jiggy, banned na nga si Defense Secretary Gibo Teodoro at kanyang immediate family sa mainland China, Hong Kong at Macau. So banned na, ibig sabihin hindi na siya pwedeng pumunta, bumisita, mainland China, Hong Kong at Macau. Hindi na siya pwedeng pumunta. Ibig sabihin, hindi na siya tatanggapin doon, hindi na siya welcome. No? Yun ang parusang ipinataw sa kanya. Kanyang immediate family sa mainland China, Hong Kong at Macau, bawal din daw makipag-ugnayan ang anumang China-based organizations sa pamilya ni Teodoro. Sinabi ito ng Chinese Foreign Ministry kasunod ng mga pahayag ng kalihim laban sa China sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Tinawag nilang irresponsable ang mga pahayag ni Teodoro na nakasisira raw sa interes ng China at ugnayan nito sa Pilipinas. Makasarili talaga ang mga hayop. Makasarili talaga no? Alam niyo, mga tol, dito nakikita natin na tila ba sinasakal ka at inaalisan ka ng karapatan na ipaglaban mo yung sarili mong interes. At ang mahalaga lang dapat is yung interes nila. 'Di ba? Kasi mga kapatid, si DND Secretary Teodoro nasa posisyon o nasa sitwasyon kung saan trabaho niya yan . Actually, kahit nga hindi trabaho, tayong mga Pilipino, mga tol hindi naman natin kailangan magkaroon ng posisyon para ipaglaban natin ang ating bansa. Hindi naman kailangan nating nasa posisyon tayo sa gobyerno para manindigan sa kung ano yung ipinaglalaban natin, karapatan natin. For example, dito sa West Philippine Sea. Dahil sa patuloy na pagtuligsa ni Secretary Gibo, 'di ba, dito sa issue dito sa West Philippine Sea, dito sa ginagawa ng China, dito sa West Philippine Sea, ito ang parusang ipinataw sa kanya. So sabi nga sa balita, pinagkibit lang, balikat lang daw ng sekretary. Kayo, gusto ko malaman kung ano ang inyong masasabi tungkol dyan. No? Comment kayo sa ibaba. Tuloy natin to. Hindi naman malinaw kung anong mismong pahayag ng kalihim ang tinutukoy ng China, pero matatandaan na ilang beses nang kinundena ni Teodoro ang panghaharas ng China sa West Philippine Sea. So eto, kapag kinundina mo yung ginagawang panghaharas ng China, like for example, etong nasa videong pinapanood natin, etong ginagawa nilang pang-water cannon, paggit-git, paghabol sa ating mga barko na naglalayag sa loob. Take note take note. I-emphasize natin sa loob, inside ng ating exclusive economic zone, which is hindi natin inimbento, mga tol. Yan ay nasa UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, at syempre yan ay kinakatigan din ng 2016 Arbitral Award. Nasa loob ng ating exclusive economic zone, wina-water cannon tayo, hinahabol, ginigit-git, binabangga. Kapag yan kinundina mo, eto magiging kaparusahan. Tingnan nyo kung sino bully talaga no? Jiggy. At Camille, ano reaksyon dito ni Secretary Teodoro?
Jiggy, ayon kay Teodoro, karapatan naman ng China na magpataw ng sanctions laban sa kanya. Gawain daw talaga ito ng Beijing sa mga nagsasabi ng katotohanan Ooh. laban sa kanilang panlilinlang. Mas matindi pa nga raw ang nararanasan ng mga mismong mga taga-China. Hindi raw nito mapipigilan ang kalihim na patuloy na gawin ang kanyang tungkulin para sa bansa. Pero alam mo, kung ako nasa kalagayan ni Secretary Gibo, magiging proud pa ako. Kasi ganun kalaki ang epekto ng mga sinasabi niya, ganun kalaki ang impact ng kanyang mga pahayag sa isang napakalaking bansa, sa higanting bansa mga tol, naaalog sila. 'Di ba? Nayayanig sila ibig sabihin nun. Kasi biruin mo, dito mga tol kumbaga hindi pa gera to, no, hindi pa to labasan ng missile, hindi pa to labasan ng kung ano-ano mga weapon. Eto'y banggaan pa lang ng pahayag sa pahayag. Banggaan pa lang to ng naratibo sa naratibo. Banggaan pa lang to mga kapatid ng katotohanan versus kasinungalingan. Pero dito makikita mo kung sinong pikon. Makikita mo kung sinong naaalog. Makikita mo kung sinong nayayanig. Diba? Biruin mo, patawan ba naman nila ng sanction etong isang kalihim na galing sa isang napakaliit na bansa, galing sa isang mahirap na bansa na walang ganong kasing lakas na armas na meron sila at ganong kasing lakas na puwersa kung ano meron sila, pero nayayanig sila sa bawat pahayag. Hindi lang yan, malamang marami pa mga kapatid ang pwedeng mabigyan ng sanction. Hindi lang to si Secretary Gibo, no? Pwedeng iba rin mga general dito sa Pilipinas, 'di ba? Mga nagsasalita rin, no, ng pagkondena. Halimbawa na lang si Commodore, hindi na pala siya Commodore ngayon, no? J. Tariela, mga tol, pwede rin 'yan, pwede rin mabigyan ng sanction 'yan. Jiggy. At may gagawin bang hakbang ang DFA kaugnay nito? Jiggy, ayon tinawag ng DFA na unfriendly act ang ginawang pagsanksyon ng China sa ating Defense Secretary. Bagamat prerogative nila kung sino nga papapasukin sa kanilang bansa, lalo lang daw magiging komplikado ang ugnayan ng Pilipinas at China. Hindi raw ito nakatutulong sa pagbuo ng tiwala at respeto sa pagkakaiba ng dalawang bansa. Samantala, Minsan kasi talaga kapag ikaw ay naninindigan, ikaw ay lumalaban para sa iyong karapatan, talagang magigipit ka at talagang ikaw pa yung malalagay sa alanganin, lalo na kung ang kalaban mo is higante. Kahit saang dalhin mo yung ganyang sitwasyon, sa trabaho, kapag ikaw ay maliit lang, kinakayan-kayanan ka ng mga matataas dyan, di ba? Kung ikaw pa yung lumalaban sa karapatan ng mga manggagawa, ikaw pa yung pag-iinitan. May ganun mga kapatid, no? Sa kahit saang komunidad o sa larangan, sa sports, sa isang kumpanya, at lalo na to, malaking usapin to dahil ang pinaglalaban natin dito, mga tol, yung ating soberanya. Again mga tol, hindi tayo lumalabas, no, doon sa lagpas-lagpasan na ng ating exclusive economic zone, maliban na lang kung yan ay meron tayong isla katulad na lang nung Pag-asa Island. Oo, lagpas yun sa 200 nautical miles, pero kasi ano yun okupado natin yun. Pero hindi tayo naglalayag o nagpapatrolya sa exclusive economic zone ng ibang bansa. Sila lang yung gumagawa nun, pero ang lumalabas mga tol, tayo pa ngayon yung nagkakaroon ng mali. Una nang naghain ng diplomatic protest ang DFA laban sa China kaugnay ng floating platform na nilagay nito sa Baho de Masinloc. Natuklasang naglagay rin ang China ng mga karagdagang boya at antena. Okay, so napag-usapan na natin yan mga kapatid. Gusto ko lang mabigyan ng reaksyon, komentaryo, yung naging parusa ng China kay DND Secretary Gibo Teodoro, mga tol. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang iyong masasabi tungkol sa naging reaksyon o tugon ng China sa mga pahayag ni Gibo Teodoro, ni Secretary Gibo, at pinatawan siya ng ganitong uri ng sanction? Comment ka na lamang sa ibaba, mga tol. Hanggang sa muli. Peace out.